Marami ang nag-react noong nakaraang FIBA World Cup 2023 na ginanap dito sa atin kung bakit daw di pinili si Justin Brownlee ng Gilas. Dahil mas pinaboran pa daw si Jordan Clarkson imbis na si Brownlee na lang dahil kesyo may chemistry na raw ito sa mga player natin. Sinasabi ng karamihan na di daw deserve ni Brownlee na siya yung di pinili kapalit ni Clarkson. Bago natin ipasok yung topic, syempre, huwag sana natin kalimutan na mag-like, share at subscribe sa channel ko. Pakipindot na lang yung bell para maging updated tayo sa mga videos na i-upload ko. Ito kasi yung nangyari kung bakit di naisama si Brownlee sa lineup ng Gilas nung nakaraang FIBA World Cup dito sa atin. Nagkaroon kasi siya ng injury sa may paa. Dahil nga sa nalalapit na yung FIBA World Cup ay kailangan na makumpleto ni Coach Chat Reyes ang lineup ng Gilas. Hindi dahil sa mas gusto nilang kunin si Clarkson kesa kay Brownlee. Iyon talaga ang naging tunay na dahilan kung bakit siya wala sa lineup. Kesa pilitin na paglaruin si Brownlee, mas pinili na lang ng Gilas na pagpahingahin ito dahil nga paparating na rin ang Asian Game. Mas magiging malaking problema kung mapupwersa pa ang injury ni Brownlee. Mas gusto syempre ng Gilas na 100% yung Justin Brownlee na maglalaro sa Asian Game. Samantalang si Jordan Clarkson ay di na rin makakapaglaro sa Gilas after FIBA World Cup dahil papalapit na rin ang pagbubukas ng NBA. Kailangan na rin itong bumalik sa Utah para umattend sa kanilang training camp. Nang dahil sa mga isyong ito, nagkaroon tuloy ng mga comparison tungkol kay Brownlee at kay Clarkson. Marami ang nagsasabi na kung si Brownlee daw ang naglaro ay maaaring di daw ganon ang sinapit ng Gilas. Maaari rin daw na tinalo ng Gilas yung mga team na muntik na nilang tinalo. Ibang-iba daw ang chemistry ni Brownlee kumpara kay Clarkson. Sabihin natin na bago ang takbo ng laro dahil kay Clarkson, pero di rin naman natin masasabi na magiging maganda ang kalalabasan kung si Brownlee ang pinili ni Coach Chat Reyes dahil nga merong injury ito. So, hindi rin 100% yung Brownlee na makikita natin. Ngayon, punta tayo sa comparison kay Brownlee at Clarkson kung sino ba talaga ang mas nararapat sa kanila para sa team ng Gilas Pilipinas. Balikan lang natin ng kaunti yung mga nakalipas nila. Si Justin Donta Brownlee ay ipinanganak noong April 23, 1988 sa Tifton, Georgia. Isa siyang Black American. Siya ay nag-high school sa Choctawhatchee High School at nung mag-college naman siya ay naglaro siya City College of San Francisco taong 2006 hanggang 2007. 2008 hanggang 2009 ay sa Chipola College naman siya naglaro. 2009 hanggang 2011, siya ay muling lumipat ng school at ito naman ang St. John University. At dito nga ay na-involve pa si Brownlee sa kahiyahiyang sitwasyon dahil sa maagang pagse-celebrate. Nang ihagis niya ng mataas ang bola para maubos ang oras dahilan para siya ay matawagan ng technical. 2011 ay sumubok na si Brownlee na magpa-drop sa NBA pero sa kasamaang palad medyo di siya sinuwerte para mapili ng mga team sa NBA. Pero sa kabila naman nito ay naopera naman siya na maglaro sa NBA G League. Ito nga ay ang Maine Red Claws, pag-aari ng Boston Celtics. 2012, muling sumali si Brownlee sa NBA Summer League sa team ng New York Knicks. 2013 ay umattend siya ng training camp at nabigyan ng kontrata mula 2013 hanggang 2014 na agad rin naman siyang naiwave ng New York Knicks sa loob ng 2 araw. November 1, 2013, nang i-wave siya ng New York Knicks ay napunta siya sa Erie Bay Hawks na pag-aari naman ng Orlando Magic. Dito ay parang nabigyan siya ng pagkakataon para makapagpakita ng kanyang talento. Dito ay nag-average siya ng 13.9 point per game, 5.7 rebound per game, 2.3 assist per game, at 1.4 steal per game. Nakakuha din siya dito ng NBA D-League Showcase Honorable Mention Team Award. Pero sa kabila ng naipakita niya, parang mailap ata talaga ang NBA sa kanya kung kaya't naglaro na lang siya bilang import sa ibang bansa. 2014-2015, si Brownlee ay kinuha ng Palacanestro Brescia
bilang import at 2015-2016 ng Ilan Chalon sa Euro Cup. Doon ay lumabas at talagang napansin na ang kanyang tunay na laro. 2016, ito yung unang taon na naglaro si Brownlee bilang import ng Barangay Ginebra. Ito yung bumuhay sa matagal na pananahimik ng Barangay Ginebra sa championship at dito rin niya ginawa yung buzzer beater sa Game 6 para sa unang kampyonato niya. Simula 2016 hanggang sa ngayon ay nagtuloy-tuloy na ang magandang laro ni Brownlee. Ito yung mga awards na nakuha niya mula nang siya ay mapunta dito sa Pilipinas. 6 times PBA champion, 3 times PBA Best Import of the Conference, 2018 ABL champion, 2019 Lebanese League champion at 2019 Lebanese Cup winner. Yan ang mga achievements na nakuha niya mula nung siya ay umalis sa US para makipagsapalaran sa ibang liga, para patunayan kung anong talento meron siya para sa paglalaro ng basketball. Ngayon, kay Jordan Clarkson naman tayo. Jordan Taylor Clarkson, siya ay ipinanganak noong June 7, 1992. Filipino-American. Ang kanyang ina ay tubong Bacolor, Pampanga. Pero siya ay ipinanganak sa Tampa, Florida. Si Jordan Clarkson ay nag-high school sa Karen J. Wagner. Nung siya ay sophomore ay nag-average agad siya ng 10 points per game. At nung siya ay mag-junior ay biglang laki ng naging improvement niya. Siya ay nag-average ng 20 points per game, 6 rebounds per game at 4 assists per game. Siya ang naging key player ng kanyang team para sa 32-8 record nila para madala ang kanilang team sa semifinals. Bagamat natalo sila sa semis, ay siya pa rin ang tinanghal na Player of the Year. 2011, si Clarkson ay nag-college sa University of Tulsa. Freshman pa lang niya ay nag-average agad siya ng 11.5 per game, 2 rebound per game at 1.9 assist per game. Meron na agad siyang 24.9 minutes per game. Nabigyan agad siya ng award bilang Conference USA All-Freshman Team. Nung mag-sophomore naman siya, nag-average naman siya ng 16.5 per game, 3.9 rebound per game at 2.5 assist per game, 39.9 minutes per game. Ganun agad kalaki ang naging tiwala sa kanya ng kanyang team. Dito nga ay muli siyang binigyan ng award bilang All-Conference USA First Team at NABC All-District 11 Team. Noong May 2012, si Clarkson ay nag-transfer sa University of Missouri. Doon ay nakuha niya agad ang 2014 All-SEC Second Team. Nakuha din niya ang Wooden Award Mid-Season Top 25. Nanalo din siya ng 3 beses na Southeastern Conference Player of the Week. Nag-average si Clarkson sa Missouri ng 18 points per game, 3.8 rebound per game, 3.4 assist per game at 1.1 steal per game. Mula high school hanggang college ay talagang nagpakita na agad si Clarkson ng galing niya sa paglalaro. March 31, 2014, si Clarkson ay nag-declare na magpapadrop na daw siya sa NBA habang siya ay nasa final year pa lang niya sa college. June 26, 2014, si Clarkson ay naselect bilang 46th overall pick sa 2014 NBA draft at Washington Wizards ang kumuha sa kanya. Agad din naman itong na-trade sa Los Angeles Lakers, pero di rin siya agad nakalaro sa Lakers dahil sa G League muna ito pinaglaro. Nagkaroon muna siya ng multiple assignments bago pa talaga siya tuluyang nakapaglaro sa LA Lakers. Dahil nga sa talagang nakitaan siya ng potensyal, ay halos kalahati na ng season nang siya ay paglaruin mismo sa team ng LA Lakers. Siya ay nag-average ng 16 point per game, 5 assists per game at 4.2 rebound per game na talagang kinagulat ng Lakers na ginamit bilang point guard sa starter lineup nila. Lumabas tuloy na naging underrated siya na pinagsisihan ng Wizard kung bakit na-trade siya. Naikumpara siyang bigla kay Jeremy Lin na isang Asian American na ginagamit bilang starting sa lineup. Naisama rin si Clarkson sa history ng NBA na sa loob ng 30 years, siya yung pang-apat na mula sa second round pick ay nakapaglaro sa NBA All-Rookie First Team. November 3, 2015, nagawa niyang ulitin ang 30 points career high niya laban sa Denver Nuggets. February 12, 2016, ay naglaro sa Team USA sa Rising Star Challenge. 25 points,
5 rebounds, 5 assists, 4 steals ang ginawa niya dito kalaban ang Team World. Pang all-star na talaga. Dahil nga sa magagandang pinakita niya, ang LA Lakers ay nag-offer na agad kay Clarkson ng $50 million para sa 4-year contract na agad namang tinanggap ni Clarkson. February 8, 2018, si Clarkson ay na-trade sa Cleveland Cavaliers. Muntik pa nga itong makasungkit ng kampyonato dito dahil ito yung taon na may kalakasan pa talaga ang lineup ng Cavs. Naging maganda din naman ang stats niya dito. Nag-average pa rin naman siya dito ng 15 points per game, 3 rebounds per game at 3 assists per game. December 24, 2019, siya ay na-trade muli sa Utah Jazz. Dito ay nakita ang Clarkson na tipong ala all-star na talaga. Mas nabigyan siya dito ng magandang pagkakataon para mas mapalakas pa niya lalo ang kanyang paglalaro. 2021 ay napanalunan na niya ang 6th Man of the Year. Siya ay nag-average na ngayon ng almost 20 points per game, 4 rebounds per game at almost 5 assists per game. Di ko na ilalagay kung ano-ano ang mga naging achievements niya dahil mula high school pa lang niya alam naman na natin na gaano talaga siya kagaling sa paglalaro. Ngayon, kayo na ang humusga. Kanya-kanya naman ng opinion ang bawat isa kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ni Brownlee ang dapat napiliin para sa Gilas Pilipinas.